Barangay Banag, Barangay Pungsod, Barangay Buyahon, Barangay Bantay, and Barangay Tugas. These are the barangays in Santa Barbara, Iloilo that we chose to be the beneficiaries of Project Hope. These barangays are located around 7 to 10 kilometers away from the municipality, with the steep and rough road of the barangay and its proximity to the rural health unit. This makes it hard for them to respond to the healthcare need. Sa amon niya barangay, kulang kami sa health facilities tulad sa amon niya barangay health center, mga first aid equipments, dayon mga bulong para sa amon niya mga pumuluyo kung magbalatian. Sa daan, lain yung kumandaan nga matraining ang amon na mga barangay officials. Siyempre, una, gid ang barangay officials kinadalaganan sa tao mo. Siyempre, paano man sanda makarescue kung ay sanda matraining. Ang kung sa emergency response na nagkadali, yan lang kung kamo lang ang barangay, nagkakinahanglan ka ambulance. Ang samin na nakaranan, kaya pa sa nagatod pa sa city, ang ti ko na tagmatayant na imo ko to Emily, nag-agto sa balay nga manawag ako kang ambulance. So nanawag ako through radio, pero nagsabat buhay pagid mga dugay pagid mga sabat ang ambulance na transfer ako sa Alerto. Pag transfer ko sa Alerto, magbalik naman ako sa ambulance. Tapos pag sabat ng operator sa ambulance, dito sila sa may mission, why sila ka-responder dyan sa may pagkatabo ng time. So nangita kami sa lakyan na available, amo to ginkargahan namo sa iya, diligid katama ang pag sang pasyente namon. Damo lang siyempre kung timplano pa to, basic pa man lang matabangan pa man or kaya muna pag abot to sa may sanitarium, huay na. Mga 1 hour siguro to makaabot sa hospital ang pasyente naman po. Sa mga ng problema naman na facilitate kung paano ba na madasig naman may mga pasyente kami. Parang dasig ng datog transfer naman sa hospital kung in case nga may mga matabunas na. Dexter Robert Friday, a second-year medicine student, a breadwinner to his family, a brother to us all, and our dearest friend, is only one of the victims in the exploration of our project. Should we wait for more casualties in our community? Should we wait for another dear friend to die? Should we wait for our loved ones to be the next victim?